Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos dahil nagkapatawaran sila ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagkaroon din siya ng mas magandang relasyon sa kanyang kapatid na si Veronica. This really is ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. Nahaharap sa kontrobersya ang pamilya Duterte kasunod ng bantang impeachment at aresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaaring makaapekto sa kanilang political dynasty. Samantala, tinanggihan ng Russia ang anumang negosasyon kaugnay kay Keith Kellogg, isang dating opisyal ng administrasyong Trump na nagpapalala sa tensyon sa pagitan ng Moscow at Washington sa gitna ng digmaan sa Ukraine. At China, binalaan ang UK dahil sa pangingialam nito sa kanilang inaangking karagatan? Bakit tinanggihan ng Russia ang negosasyon ng isang US envoy? At ano ang matinding babala ng China sa United Kingdom? Yan ang ating aalamin. Kinabukasan ng pamilyang Duterte sa gitna ng kaso ng ICC. Para sa mga pamilya ng mga biktima ng drug war, ang pag-aresto kay Duterte ay nagbigay ng pag-asa para sa hustisya. Samantala, ang kanyang mga taga-suporta, kabilang ang kanyang anak na si Sara Duterte na kasalukuyang vice-presidente, ay tinulig sa ang pag-aresto bilang isang anyo ng pang-uusig na may motibong pampolitika. Ang pagkakahati ng opinyon ng mga Pilipino ukol sa pag-aresto kay Duterte ay maaaring magdulot ng epekto sa ekonomiya ng bansa ayon sa ilang mga ekonomista. Ang mga kaganapang ito ay nagdudulot ng mga katanungan tungkol sa kinabukasan ng pamilyang Duterte sa politika ng Pilipinas at sa patuloy na epekto ng kanilang mga pulisiya sa lipunan. Nahaharap sa matinding hamon ang pamilya Duterte habang iniimbestigahan ng ICSC ang kampanya kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa gitna ng arrest warrant at impeachment trial, maaaring maapektuhan ang kanilang impluensya sa politika. Bagamat mariing itinanggi ng kanilang kampo ang anumang pagkakasala, patuloy ang presyon mula sa ICC. Maaaring malimitahan ang kilos ni Duterte at maapektuhan ang kanilang mga kaalyado, lalo na sa administrasyong Marcos Jr. Bukod sa legal na laban, maaaring humina ang suporta para sa kanilang pamilya, partikular kina Sara Duterte at iba pang kaalyado. Gayunpaman, nananatili silang makapangyarihan sa Mindanao at Davao, kaya maaaring gumamit ng estratehiya upang manatili sa politika. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi pa tiyak kung tuluyan silang babagsak o makakabalik sa eksena. Ang magiging desisyon ng ICC at reaksyon ng publiko ang magtatakda ng kanilang kinabukasan. Sa dulo, isang mahalagang tanong ang nananatili. Ito na ba ang wakas ng Duterte dynasty? O isa lamang itong pansamantalang pagsubok? Babala ng China sa UK? Muling nagbigay ng babala ang Beijing sa United Kingdom kaugnay ng issue sa South China Sea matapos ang hakbang ng UK na nagpapakita ng suporta sa mga bansang may sigalot laban sa China. Ayon sa China, maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na tensyon ang pakikialam ng UK sa rehiyon, lalo na kung patuloy nitong susuportahan ang mga hakbang na taliwas sa interes ng Beijing. Ang patuloy na sigalot sa South China Sea ay nananatiling isa sa mga pangunahing pinag-aawayan sa pandaigdigang politika kung saan maraming bansa ang may kanya-kanyang inaangking teritoryo. Sa nakalipas na mga taon, naging aktibo ang UK sa pagpapahayag ng suporta sa freedom of navigation sa rehiyon kasabay ng pagpapadala ng kanilang barkong pandigma sa South China Sea. Ayon sa London, ang kanilang presensya ay isang pagpapakita ng kanilang dedication sa malayang paglalayag at sa pagpapalakas ng kanilang ugnayan sa mga bansang kaalyado tulad ng Pilipinas at Estados Unidos. Gayunpaman, para sa Beijing, ito ay isang tahasang panghihimasok na maaring magpalala sa sigalot sa rehiyon. Itinuturing ng China ang halos buong South China Sea bilang bahagi ng kanilang teritoryo batay sa kanilang 9-dash line claim na kini-question ng ibang bansa kabilang ang Pilipinas, Vietnam at Malaysia. Noong 2016, ipinasya ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague na walang batayan ang pag-aangkin ng China, ngunit patuloy itong hindi kinikilala ng Beijing. Dahil dito, patuloy ang tensyon sa pagitan ng China at mga bansang umaangkin din sa bahagi ng rehiyon. Ang babala ng China sa UK ay nagpapakita ng lumalalang kompetisyon sa pagitan ng kanluran at Beijing. Sa isang banda, nais ng mga bansang gaya ng UK at US na tiyakin ang kalayaan sa paglalayag at ipakita ang suporta sa mga kaalyado sa Asia. Sa kabilang banda, itinuturing ito ng China bilang isang hamon sa kanilang soberanya at isang pagtatangka upang pigilan ang kanilang lumalawak na impluensya. Para sa
Pilipinas at iba pang mga bansang apektado, ang isyong ito ay may direktang epekto sa kanilang seguridad at ekonomiya. Ang patuloy na militarisasyon ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo ay isang banta hindi lamang sa pangisdaan at kalikasan, kundi pati na rin sa kabuhayan ng mga lokal na mangingisda. Ang mas malawak na suporta mula sa mga bansang kanluranin ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa Pilipinas, ngunit nagdadala rin ito ng panganib ng mas matinding iringan sa pagitan ng mga pandaigdigang puwersa. Sa kabuuan, ang patuloy na pag-aangkin ng China sa South China Sea, kasabay ng pakikialam ng mga kanluraning bansa tulad ng UK, ay naglalagay sa rehiyon sa isang delikadong situation. Ang tanong ngayon ay kung paano mapapanatili ng mga bansang apektado ang balanse sa pagitan ng diplomatikong negosasyon at pagpapatibay ng kanilang depensa. Ang mga susunod na hakbang ng UK, China at iba pang mga bansa sa rehiyon ay magiging mahalaga sa kung magdudulot ba ito ng mas matinding tensyon o magbibigay daan sa isang posibleng resolusyon. Pagtanggi ng Russia sa US envoy, lumalalim na pagkakahati sa digmaan sa Ukraine. Tinanggihan ng Russia ang anumang negosasyon na may kaugnayan kay Keith Kellogg, isang dating opisyal ng Administrasyong Trump na itinalagang espesyal na sugo ng Estados Unidos para sa usapin ng Ukraine. Ayon sa Kremlin, hindi sila makikilahok sa anumang usapang pangkapayapaan kung ang US ay magpapatuloy sa pagpapadala ng mga kinatawan na may matibay na paninindigan laban sa Russia. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng patuloy na paglala ng tension sa pagitan ng Moscow at Washington, lalo na sa usapin ng digmaan sa Ukraine. Sa nakalipas na 2 taon, patuloy ang suporta ng Estados Unidos sa Ukraine sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong militar at pinansyal upang labanan ang pagsalakay ng Russia. Gayunpaman, iginiit ng Kremlin na hindi maaaring magkaroon ng makabuluhang negosasyon hanggat hindi binabago ng US ang kanilang posisyon sa hidwaan. Naniniwala ang Russia na ang patuloy na suporta ng kanluran sa Ukraine ay nagpapalawig lamang ng labanan at nagpapahirap sa pag-abot ng posibleng resolusyon. Ang pagtanggi ng Russia kay Kellogg ay sumasalamin sa mas malawak na isyu ng diplomatikong pagkakawatak-watak sa pagitan ng silangan at kanluran. Habang patuloy na binibigyang diin ng US at mga kaalyado nito ang kahalagahan ng isang diplomatikong solusyon, iginigiit naman ng Russia na ang anumang pag-uusap ay dapat isinasaalang-alang ang kanilang mga interes at seguridad. Sa kasalukuyan, tila walang malinaw na daan patungo sa mapayapang kasunduan, lalo na't patuloy ang bakbakan sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Para sa Ukraine, ang pagtanggi ng Russia sa negosasyon ay nangangahulugan ng mas matagal pang digmaan at patuloy na pagdepende sa tulong ng kanluran. Habang nananatili ang suporta mula sa US at Europa, marami ang nangangamba kung hanggang kailan ito magpapatuloy, lalo na't may mga panibagong hamon sa loob ng mga bansang nagbibigay ng tulong. Samantala, para sa Russia, ang kanilang estratehiya ay tila nakatuon sa pagpapahina ng determination ng Ukraine at ng mga kaalyado nito sa pamamagitan ng patuloy na presyon sa larangan ng labanan. Sa kabuuan, ang patuloy na sigalot sa pagitan ng Russia at US ay nagpapakita ng mas malalim na problema sa pandaigdigang diplomasya. Ang pagtanggi ng Russia kay Keith Kellogg ay isang indikasyon na malayo pa ang mundo sa isang tunay na mapayapang solusyon sa digmaan sa Ukraine. Habang tumatagal ang labanan, lumalawak din ang epekto nito hindi lamang sa mga apektadong bansa, kundi pati na rin sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad. Patuloy na hinaharap ng pamilya Duterte ang hamon ng posibleng impeachment at pag-aresto ng ICC na maaring makaapekto sa kanilang pamana sa politika. Samantala, lumalalim ang tensyon sa pagitan ng Russia at US matapos tanggihan ng Kremlin ang anumang negosasyon kaugnay kay Keith Kellogg. Sa Asia, lalong umiinit ang sigalot sa South China Sea matapos balaan ng China ang UK laban sa pagpapadala ng warships. Sa harap ng mga isyong ito, paano kaya magbabago ang pandaigdigang ugnayan sa hinaharap? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Maraming salamat at God bless.